Good morning po sa inyong lahat. Pakibati muna ang katabi natin ng good morning. Yan. We are now on the 6th Sunday in Ordinary Time, and this is the 3rd week of the month of February. Napakabilis po ng panahon Pero tayo ay nasa buwan pa rin daw ng pag-ibig, buwan ng puso, heart month, Kaya ang tawag na dito ay Feb-ibig, buwan ng pag-ibig. Alam niyo po, hindi man laging madali, hindi man laging masaya ang magmahal, lagi pa rin may saya sa pagmamahal. Magkaiba ho yun. Hindi man laging masaya ang magmahal, lagi pa rin may saya sa pagmamahal. There will always be joy. There will always be happiness in loving. To be in love must always be to be in joy. And where there is no love, there is no happiness. Kaya nga sabi nila, pag wala ng pagmamahalan, hindi mo na makita ang ligaya sa kanila. And your eyes can speak for you. Kaya sabi nila, tignan mo ang mata ng tao. Yun daw ang bintana ng kanyang kaluluwa. Your eyes can speak for you. If there is still joy in what you are doing, kung masaya ka pa rin sa ginagawa mo, sa posisyon mo, sa mga kasama mo, makikita yan sa iyong mga mata. Kaya nga ang saya ho nung Friday, Valentine's Day, ako napaka-traffic ko nung gabi, Kasi nagkasabay pala yung Payday Friday sa Valentine's Day ay talagang napaka-traffic. Dito ho sa atin, nagkaroon tayo ng isang simpleng pagdiriwang ng Valentine's Day. Pagkatapos ng misa, bukod sa rosas, sa cookies, nagkaroon ng blessing. Una, yung mga mag-aasawa, ang sweet-sweet nilang tignan. Wala pa yung kiss, nag-kiss na. Talagang kitang-kita mo yung joy sa kanila. Pagkatapos ng mga mag-asawa, syempre, humirit. Sana kami ring mga biyuda. O di tinawag ang mga biyuda, i-bless din ang mga biyuda. Pagkatapos ng mga biyuda, ang mga dalaga. Pero alam nyo, nakakapagtaka sa natawa na lang ho ako. Pagkatapos kong i-bless ang mag-asawa, nung tinawag ko yung mga biyuda, nagulat ako yung isa, lumapit na naman. Katatapos na niyang i-bless sa kanyang mag-asawa. Sabi ko, hala, mukhang nagmamadali na. Kakabless ko lang kasama ng kanyang asawa, pumila pa rin. Alam nyo, yung matagal nang naririnig ko ito sa mga recollection din sa mga mag-aasawa. Iingatan nyo po, sana ang tawag at tingin ninyo sa isa't isa'y asawa pa rin. Dahil habang tumatagal daw, unti-unting nababawasan yung salitang asawa. Natatanggal yung A, nagiging sawana. Pagkatapos ng sawana, natatanggal na naman yung S. Nagsasama dahil sa awa na lang. Nakakatakot pag natanggal pa yung awa na. Wa na talaga. So ano kaya itong pagsasama ninyo ngayon? Nasaan kayo sa stage na yan? Sana'y sa asawa pa rin. At ang napakaganda po ng payo ng unang pagbasa. Ito hindi lang para sa mga mag-aasawa. Ang ganda ng sinabi ng unang pagbasa natin, ano daw ang isang mabuting sangkap, mabuting sandata para sa isang matagal, matibay na pagsasama, hindi lang ng mag-asawa, kundi ng bawat magkakarelasyon, magkapatid, mag-best friend, magkatrabaho, magka-sister, magka-brother. Napakaganda ng pinayo sa atin. Para sa isang matagal, matibay na pagsasama, huwag lang kayong magtiwala sa isa't isa at sa inyong mga nakakasama. Sabi ng first reading, blessed are those who hope and trust in the Lord. Huwag lang kayong magtiwala sa isa't isa. Huwag lang kayong magtiwala sa inyong mga nakakasama. Definitely, pwedeng masira yun. Pwede nila kayong lokohin. Pwede nilang kayong saktan. But God will never do that. Kaya nung sabi ng unang pagbasa, mapalad kayo
kapag ipinagkakatiwala ninyo sa Diyos ang inyong pagsasama. Magtiwala kayo, tumawag at humingi kayo lagi sa Diyos sa anumang makakabuti sa inyong pagsasama. Of course, you will work hard. Kailangan nyo magtrabaho, pagsikapan ninyo, but never, ever forget to ask the Lord to provide what is good and necessary for your relationship. Always ask the Lord. Let God be in control of your family, of your relationship, of your love story. Let Him always be in control. Sabi nga, let Christ be the center and the manager of your home. Protektahan mo ang pagsasama ninyo, protektahan mo ang pamilya ninyo sa sino man at anumang magtatangkang alisin si Kristo sa buhay ninyo. Bantayan ninyo mabuti yan. Lalong-lalo na para sa mga kabataan sa inyong pamilya. Napakarami ng binibigay na alternative ang mundo laban kay Kristo. Maraming inaalok ang mundo para sa pamilya ninyo. And you should protect your family sa anuman at sino mang nagtatangkang alisin si Kristo sa pamilya ninyo. Simple lang. Very basic. Kaya napakahalaga ng altar sa bahay. Ng altar sa negosyo. Ng altar sa opisina. Basic. Krus sa kwarto. Krus sa pintuan. Krus sa dingding. Bakit nahihiya kayong makita ng ibang tao na may altar kayo? Where there is the presence of the divine, lagi ninyong poprotektahan ang lugar ng Diyos sa pamilya ninyo, sa opisina ninyo, para lagi ninyong maaalala na higit sa anuman at kanino man si Kristo ang laging una at mahalaga sa inyong pagsasama. Sabi nga ng ating ikalawang pagbasa, kung paano si Kristo naghirap, namatay at muling nabuhay, gayon din siya hanggang ngayon para sa atin. Sasamahan niya kayo sa bawat paghihirap, kamatayan at pagbangon ninyo sa inyong pagsasama. Kaya yung ating gospel ngayon, of course, very famous, the Beatitudes. Blessed are they. Woe to you. I-summarize natin. Kung akin pong ibubuod ang ating Beatitudes sa linggong ito, napakasimple lang ng sinasabi. To live in God, to live with God, is to be blessed. Ang mabuhay sa Diyos, ang mabuhay ng may Diyos ay ang buhay na pinagpala. Mapalad ang nabubuhay sa piling ng Diyos. And so we ask ourselves now, where is God in your relationship? Kaya ako'y natutuwa talaga makakita ng mag-asawa, magkakapatid, and much more, buong pamilyang nagsisimba. Ipaglaban ninyo ang pamilya ninyo, lalo na tuwing linggo. Baka naman anak, pwedeng mamayang hapon na lang yun sa inyo. Magsimba muna tayong lahat. Magsimba tayo ulit ng sama-sama. And never give up. Never give up on trying to do that again. Mapalad ang pamilyang nabubuhay sa piling ng Diyos. Alam mo ninyo, kapag ako ay nagbibless, nagmimisa sa patay, naglalaan po talaga ako ng sandaling oras, yung personal na oras para lumapit at dasalan yung patay. Siyempre, pag ako'y nagdadasal doon sa patay, tinitignan-tignan ko na rin kung ano yung suot, ano yung makeup niya, ano ba yung nasa sa loob. Alam mo ninyo, ako'y hanggang ngayon nagtataka, nagtatanong, kapag nakakakita ako ng isang patay na nilalagyan ng pera yung kamay.
May pera. Minsan 100, 500, pag nakaka-LL siguro 1,000. Hawak talaga. Ang tanong ko, una, sana nung nabubuhay siya, nakakahawak din siya ng ganyang kahalaga. Sana nung nabubuhay, may nagbibigay sa kanya ng ganyang halaga. Pangalawa, sana rosaryo at krus na lang ang pinahawak sa kanya. You give God to your children, to your family, until the end. At pangatlo, masaya kaya siya sa hawak niya? Masaya kaya siya sa hawak niya? Before we leave this world, you ask yourself, anong gusto mong hawak paglisan mo sa mundong ito? Sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, to love and to be loved can always be the most and the best thing to experience in life. Pero magiging tunay, magiging tapat lamang ito kung pag-ibig ng Diyos ang pinapairal at binibigay natin sa isa't isa. Minsan, makinig po kayo. Minsan, sa gitna ng pagmamahalan natin, dadalawin talaga tayo ng galit, lungkot, panghihinayang, pananawa, at pagod. Basta wag ka kagad magdidesisyon nang hindi mo kinukonsulta at pinipili ang Panginoon. Remain in God, stay in love, be happy. Amen.